Malinaw po ba? Malinaw po ba? Ano po yung kasunod? Nakadepende sa rebulto o imahe ang seremonya. May mga kanya-kanya po yan. Sapagkat may mga kakilala po ko, para daw po sila'y makapasa sa exam, para magkaanak. Kailangan pumunta ka sa ganitong rebulto o imahe para ikaw ay magka-anak. Pero kapag binasa niyo pong Biblia, wala pong inuutos ang ating Panginoong Jesus na kailangan mo pang bumyahin ng pagkakalayo-layo para lang ikaw ay magkaanak, para lang ikaw ay pumasa sa exam. Ang kailangan mo lang ay manampalataya ka lang sa ating Panginoong Jesus. Siya na po ang bahala kung ito po ay kalooban niya o hindi. Amen po ba? Amen. Palakpakan naman natin sa Lord. Di ba? Kaya po ang tunay po na pananampalataya, ito po yung tunay na pananampalataya. Personal na relasyon mo sa Panginoon. Tatandaan niyo pong mabuti, kung tayo po ay mayroong asawa o kapatid o kapamilya, di po ba, kung tunay niyo po yung minamahal, dapat maayos ang relasyon niyo, di po ba? Kasi po, ang sabi po ng Biblia, kung ang mamahalin mo lang ay yung mga kayang magmahal ng pabalik sa'yo, wala po palang reward doon. Mas masarap palang mahalin yung mga taong hindi kaibig, sapagkat ang sabi ng Biblia, defeat evil with good. Kahit sila'y masama, gawan mo pa rin ang mabuti. Sapagkat si Lord na yung bahalang magpala sa atin. Ang hirap po kayang mabuhay na puro sama ng loob. Tama po ba? Kaya po marami po ako nakakausap, Pastor. Bakit ganun po? Kahit anong sikap ko, parang hindi na talaga ako umaangat sa buhay. Parang pabalik-balik ang problema. Alam niyo po kung ano po yung problema natin? Bakit tayo ay patuloy na naghihirap? Sapagkat ang sabi ng Biblia, pakinggan niyo po ako mabuti ha, buhay o kamatayan ay nakasalalay sa ating mga bibig, sa ating mga labi. Kung ang lagi mong sinasabi, araw-araw na ginawa ng Diyos, anong sabi ng isang taong naghihirap ngayon? Hindi na ako makakaalis sa hirap na ito na sigurong aking buhay at kapalaran. Kaya ano pong nangyari? Hindi na nga nakaalis sa hirap sapagkat puro negatibo ang lumalabas sa iyong bibig. Pangalawa, hindi na ako siguro matatapos sa utang. Puro utang na. Diba? Habang buhay na ako siguro ganito. Hindi na ako siguro makakaalis sa hirap. Alam niyo po yung puro negatibo. Tatandaan niyo po, buhay o kamatayan ay nakasalalay sa ating mga labi. Kaya po ngayong oras po na ito, hindi po aksidente. Tatandaan niyo po nga mabuti. Simple lamang po ang gagawin po ninyo. Naalala ko po noon, nung nakakilala po ko sa Panginoon, nung naituod ko po ang pananampalataya ko sa ating Panginoong Jesus, sabi po nung pastor sa akin, dahil kilala mo na si Jesus, at si Jesus lamang ang matataas sa buhay mo, subukin mo siya, magpakumbaba ka, at siguraduhin mo na hindi mo man maperfecto ang buhay mo, na hindi ka makabalik, yung hindi mo maiwanan yung paggawa ng kasalanan, pero nagsusumikap pang lumapit sa Kanya at humingi ng tawad. Alam niyo po, nung nagpakumbaba ako sa Panginoon, alam niyo po ang problema ko lang po noong 2008, baon, papasok ng school. At ang sabi ko, Panginoon, di mo ba ikaw ang may lalang ng langit at lupa? 100 lang ang kailangan ko. Makapasok lang ako. Ako po ay palalim. Ay, siyempre, mura pa lang naman ng pamasahe. Alam niyo po ba na humihingi po, ang dasal ko po sa Panginoon, pakinggan niyo po baka may matutunan po kayo ha. Ang dasal ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo man ako o hindi, papasok pa rin ako. Hello, nandiyan po ba kayo? Pero alam niyo po ba, pagkatapos kong manalangin at pagpunas ko ng lupa, napayapa ako, handa na akong maglakad. Papunta ng AMA Computer College sa Tayabas, bigla pong bumukas yung gate. Biglang bumukas ang gate. Tapos dumating po yung aking kapatid na pangalawa, na hindi po yun pumupunta sa bahay. At alam niyo po kung anong sabi? Kelvin, hinahanap po ko. Kelvin, that was 2008 po ito, 2008. Kelvin, nasan ka na? Hindi ko alam bakit ako nandito. Paggising ko, ikaw agad ang nasa isip ko. Nagmamadali ako, walang kasama ang mga pamangkin mo. May baon ka ba? O ito 100, aalis na ako. Hello.
Andiyan mo ba kayo? Palakpakan naman po natin sila. Tayo po kasi kapag nananalangin, Lord, sana makarelease ako. Lord, sana pautangin ako ng aking kapitbahay, kaibigan, ganito, ganyan. Tama po bang panalangin yon? Mali. Mali. Ang tamang panalangin, dapat hindi ka nag-uutos. Dapat magkaroon ka ng maayos na relasyon saan? Sa Panginoon. Kaya ano pong nangyari? Nung pagsakay ko po ng jeep hanggang sa makauwi po ko ng eskwelahan, ito pong damit ko ay basang-basa. Hindi dahil sa pawis, kundi dahil sa aking mga luha. Sabi ko, Lord, totoo ka pala. Na kapag pala ikaw yung nataas sa buhay ko, at hindi kung sino-sinong mga relihiyon ang itinataas, at ikaw, wala palang imposible sa'yo. At kapag ikukwento ko po sa inyo lahat ng himala na ginawa ng Diyos, alam niyo po, ma-amaze po kayo. Sapagkat marami po kasi mga tao na gustong magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Pero ang tinitingnan nila sa kanilang sarili, Lord, pagpalain mo ako, pero wag mong pakialaman ang buhay ko. Hello po. Lord, wag mong pakialaman yung pag-iinom ko. Lord, wag mong pakialaman yung pambababae ko. Wag mong pakialaman yung panlalalaki ko. Wag mong pakialaman yung pagsusugal ko. Wag mong pakialaman yung pangit kong pag-uugali. Pagpalain mo lang ako. Sapagkat ano po yung minana natin sa mga Kastila na ating pinangahawakan. Ito po yung katuruan na purgatorio. Na kahit magkasala ka, pwede ka pang ipanalangin at mapatawad, makaalis sa matinding sitwasyon mo kung ikaw man inamatay ng makasalanan. At ang purgatorio, wala po siya sa Biblia. Ito po ay itinuro lang sa atin para tayo'y malayang gumawa ng kasalanan. Pero tatandaan niyo po, ang maghihiwalay po sa atin mula po sa Panginoon ay ang ating mga kasalanan. Pero kung ngayon pong gabi pong ito, isusuko niyo po yung buhay po ninyo, na ang pananampalataya po ninyo ay tutuon niyo lamang sa ating Panginoong Hesus, wala pong imposible po sa inyo. Wala po kaming itinataas. Nakarating po sila sa aming anniversary. Itinaas ba namin yung aming community? Hindi. Ang itinaas namin, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Palakpakan naman po natin si Jesus. Kaya dito na po ako magtatapos. Sabi po sa Romans 10 verse 9, kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ang Panginoon, hindi ka lang po maliligtas, kundi po buo pong pamilya po ninyo ang maliligtas. Kailangan nyo lang pong sampitin ang iyong mga labi na naniniwala ka po na si Jesus ay Diyos at sarili po ninyong tagapagligtas ng inyong buhay. Handa na po ba kayo? Diba? Kaya po, ngayon po kayo, palakpakan naman po natin na si Lord. Tayo po ay mananalangin. Sino po dito yung may matinding problema? Matinding pagsubok. Diba? Hindi nyo man po itaas ang inyong mga kamay. Kung may matindi po kayong problema, okay lang po ba na ipikit nyo po ang inyong mga mata at pakinggan nyo lang po yung aking sasabihin at ilagay nyo po yung kanang kamay nyo po sa kaliwang dibdib po ninyo at itaas nyo po yung inyong pong kaliwang kamay.